I'm leaning towards that statement na parang factory sila ng fake news, pati yung mga data nila, pati yung mga rally nila para talagang parang ang tawag dito, parang literally factory ng fake news kung baga. Tapos pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke lang daw yun. Parang nagmumukha tuloy silang joke eh. So, ewan ko, parang ano bang tawag mo doon sa, hari na, father faker? Father ng mga fake news? Ganun? Mother faker? Hindi ko alam kung paano tatawag natin sa kanila. Father faker? Mother faker? O, anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Ganun? Oo, para mga, ganun yung dating nila. Para mga super villains. Ewan ko ba? Ano nakukuha nila sa pag-imbento ng fake news saka paninira sa lalong-lalo na sa House of Representatives. Parang ngayon kasi nakikita nyo napaka-aktibo ng administrasyon, katuwang ang House of Representatives. Ang dami nating naibababang tulong sa tao, ang dami nating solusyon na nagagawa. Yung mga problema natin na nandyan, ang target natin mahanapan ng solusyon. Pero bawat galaw sa bawat pagtulong sa taong bayan, pagbigay ng positive na response sa katulong, gagawa na naman nila ng fake news, saka mag-iimbento na naman sila ng hindi totoo na mga sitwasyon. So, ewan ko ba, parang faker, hater, parang gano'n yung mga dating nila. Ang tawag doon? Bad vibes. Di ba? Ako, wala akong nakikitang indikasyon or karakteristik ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabi kong leaning towards or leading towards dictatorship. Diktador ba yung minumura ka? Ang tatay mo sinasabi kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Itathreaten ang buhay mo, itathreaten ang wife mo, itathreaten ang Speaker of the House, ang nagkapinsan mo. Tas every time nagkakaroon sila ng rally, ang pinakapunto nila isirain yung isang pagkatao. Hindi lang yung polisiya, pero yung pagkatao ng isang individual tulad ni President Bongbong Marcos. Tapos wala siyang ginagawa directly. He has all the power at his disposal and yet he has doing nothing. In fact, ang mga response niya is so diplomatic. Karakteristik ba yun ng isang diktador? I don't think so. Pangalawa, itong ginagawa ng administrasyong ito, he respects the separation of powers. He does not even want. Maraming mga legal opinion na sinasabi, President, you request the Senate to convene for an emergency session. He did not do that because he respects the separation of powers. He allows all the agencies to work according to its mandates. That's not an indication, or that's not even an attribute of a dictator. Di ba? Wala naman ho sa administrasyon niya na may nakaupong citizen na Chief Justice na nakuwaranto o kinasuhan. Wala ho sa administrasyon niya na may sitting senador na kinasuhan at pinakulong. So there's no indication to me. Mag-midterm na po ang kanyang administrasyon. Wala pong indikasyon na nagsasabing, hindi nga ho siya vindictive eh. In fact, hindi ko siya vindictive. Kung sa ibang leader po yon, mumurahin ka, tapos kung ano-ano ipagsasabihin sa yumao mong tatay. I mean, it's a human nature to really retaliate and get even. Wala ko siyang ginawa. Wala ko siyang sinabi na in a way na insultuhin niya yung nagsasabi or yung nagte-threaten sa kanya. Wala. So, it's far from it. So, I don't see any iota of him becoming a dictator. It's actually the opposite. Sa mga recent presidents ng bansa natin, I could easily say na si Pangulong Bongbong Marcos yata yung isa sa pinakamabait na eh. It's very far from being a dictator. With all due respect to the people who are saying na dictator si President Bongbong, nakakalungkot kasi na, tayong mga Pilipino, we are attacking yung kapwa Pilipino natin. For what? Let's stop for a minute and think about it. Bakit ba sinasabi ng ibang tao na diktador si Pangulong Bongbong? Dahil ba may basihan
o dahil ba may interest ng paninira sa kapwa. You know, in reality, ang kalaban nating mga Pilipino nasa labas ng bansa natin. We should look outside our borders who are trying to bully us. O, yung mga ibang bansa na nagsasamantala sa atin, and people and Filipinos who help, who support these other countries bullying us, yun yung dapat nating may masasabi tayo sa kanila. But President Bongbong Marcos has done nothing but help the Filipino people and help the interest of our country.